nakikita ko na magiging malaking debate ito. How it's going to end up, hindi tayo sure. Pero base dun sa make-up ng parating na Senado, magiging interesting ang debate dito, ang mga labanan dito. Kasi andyan naman din si Congressman and now incoming Senator Marcoleta. And this will lead to very interesting debates. Ito nga mga kabayan, pag-usapan nga po natin. Ito pong interview po kay Atty. Trixie. Kaugnay pa rin po dyan sa impeachment case. Na ipinadala o isinuli nga dyan sa Kamara. Bantakin mo mga kabayan, ito po sila Shell Jokno, sila De Lima. Nagngangawa po mga kabayan sa kadahilan ng sinasabi po nila na hindi daw po o lumalabag daw po sa konstitusyon yung ginawang pagsoli ng mga senador doon sa impeachment case ni VP Inday Sara dyan sa Kamara. So ang dinidiin ng dalawang engot na attorney na to, itong si De Lima at si Shell Jokno, na yung mga attorney na senador tulad nga po nila Cayetano at nila Chis Escudero, kanilang sinasabi na yung mga yun hindi marurunong na attorney, walang alam sa batas. Ang nais bang palabasin ni Shell Jokno, mas magaling siya sa mga senador? Alam mo, Shell Jokno, kaya ka tumakbong party list dyan, kasi alam mong hindi ka mananalo bilang senador. 2 beses ka nang tumakbo, talo ka pa rin. Maging ikaw, De Lima, di ba? Sinusuka ka na ng taong bayan, nagkataon lang, nananalo yung mga party list ninyo. Na ilang boto lang ba? 100,000 lang na boto. Kaya kayo naging congressman. Hindi kayo manalo-nalo na senador. Kaya binibira nyo yung mga senador na nanalo. Tingin nyo kayo lang ba yung matatalinong abogado? Lahat ng sasabihin nyo tama. Tapos yung ibang mga senador na attorney, bukol. Engot pala kayo tingin nyo kayo lang magagaling. Sabi nga ni Atty. Trixie, hantayin ninyo na makapasok na o maupo na si Congressman, dating Congressman at ngayon Senador Marcoleta. Abangan ninyo ewan ko lang kung matulog kayo sa pansitan pag kayo ay binira na ni Senador Marcoleta. Dahil alam po natin na hindi po papayag si Senador Marcoleta na ituloy yung impeachment case na yan sa 20th Congress. Gawa ng hindi naman po nila yan naabutan Hindi po nila yan naabutan. Kaya antayin nyo na lang. Sabi nga po ni Atty. Trixie, magiging matindi pagpasok ni Congressman Marcoleta. Ito po mga kabayan, pakinggan po natin yung ulat dyan patungkol nga dyan sa pag-iiyak nila De Lima at ni Shell Jokno. Gandang gabi sa inyo lahat. Yes, ma'am. Ma'am, ito pong ginawa po ng Senate. Marami pong nagsasabi, lalo na yung mga sumusuporta sa mga dilaw, mga kampo nila at Attorney Leila De Lima, Attorney Shell Jokno, na ito raw ginagawa ng Senado ay para daw sa interes ni VP Sara Duterte. Mistula daw nag-aabogado ang mga senador para sa bise na nasasangkot po ngayon sa impeachment. Ano po ang sagot niyo dito, ma'am? Ano po yung pakiwari at yung opinion? Well, hindi rin naman na masasabi ni na Senator Leila De Lima o ni Congressman Shell Jokno na sila ay hindi partisan. Maliwanag naman kung anong lugar nila, kung ano ang politika nila. So hindi rin nila masasabi that they are evaluating this with the cold impartiality of a judge. So para sa kanila, yung mga senators, judges na binanggit nila ay pumapanig kay VP Inday. Ngunit, mayroon naman silang nire-raise na valid questions. Halimbawa, sabi ni Senator Bato, mayroong serious constitutional infirmities yung articles of impeachment. At ito ay mahalagang talakayin ng Senado. At any rate, whatever naman na nire-raise ng mga senators, judges, ukol sa jurisdiction, ay nasa kapasidad din ng Senado na i-determine o i-decide. So wala naman silang inilalagpas pagdating sa kanilang jurisdiction.
So, parang naiintindihan ko naman, partisan sina former Senator Laila de Lima, that they will look at it this way. Opo, ma'am, legally speaking, meron po bang salik sa ating pong 1987 Constitution na nagbabawal po sa Senado as an impeachment court na ibalik sa House of Representatives ang articles of impeachment? Kasi nagsasabi ang mga kritiko na hindi raw yan trabaho ng Senado at ang trabaho nila ilitisin at mag-go on sa proseso. Actually, hindi naman lahat ng bahagi ng pag-impeach ay makocover ng saligang batas. So, hindi natin dapat ini-expect na every little thing is covered by the Constitution. Instead, nakalagay doon na jurisdiction ng Senate ang paglilitis nito, at kung bahagi ng paglilitis ang pangangailangan ng certifications ng mga ginawa doon sa House of Representatives, hindi ko nakikita na pagmamalabis ito ng Senado. Bahagi ito ng paglilitis. Hindi lahat ng mga motion, hindi lahat ng mga aksyon ay maaaring sabihin na dahil wala sa saligang batas ay automatically unconstitutional. Kung masasabi pa natin, and ang tingin ko dito maliwanag naman, na bahagi ng mandato ng Senado sa paglilitis nito ng mga issues dito sa impeachment, then hindi nila masasabi na ito ay unconstitutional. At any rate, mayroon naman po silang remedyo dyan. Kung sakasakali sa tingin nila ay nagmamalabis ang Senado, maaari naman nilang idulog ito sa Korte Suprema. Yun nga lang, wala na silang oras. Opo, yun nga yung hinahabol, ma'am. Kasi ilang araw na lang, ilang linggo na lang, 20th Congress na at ibang set na naman ng mga kongresista, 12 na mga bagong senador ang mamamahala. Meron po ako narinig kanina na panayam kay former Associate Justice Adolfo Oscuna. Sinabi niya po, ma'am, na yung Senado ay in the performance of their job can interpret the Constitution if necessary para po magawa po yung mga bagay na kailangan nilang tugunan. Ano pong masasabi niyo doon, ma'am? Kasama nga doon, parang yung sinasabi natin, pwedeng i-interpret ng Senado na bahagi ng paglilitis ang pagsoli ng articles of impeachment dahil hindi naman sinusoli yung kaso sa House. Sinusoli nila yung articles of impeachment para tatakan ng Kongreso, ng House of Representatives, para ito ay certify na sumunod sila doon sa mga pangangailangan na nakalista doon sa saligang batas. Ang interpretasyon kung paano i-conduct yung trial ay nasa sa Senado. Kaya mayroon silang rule-making power pagdating sa pag-conduct ng trial dito. So, tama po dalubhasa naman po si former Justice Adolfo Oscuna. Pero ma'am, marami pong nagko-comment, nagsasabi na yung naunang motion ni Senator Bato de la Rosa bago po amyenda nito ni Attorney Senator Alan Peter Cayetano na i-outrightly dismiss po yung impeachment complaint bago po sila mag-convene bilang impeachment court ay maaari naman daw, ma'am, dahil nag-cite siya doon ng isang precedent citing yung kaso ni former Ombudsman Gutierrez na umabot sa Senado yung articles of impeachment, ngunit nag-resign sa pwesto, kaya ibinasura na without convening as an impeachment court. Ano pong tingin niyo doon, ma'am, sa ni-raise ni Senator Bato? Well, ako, ang tingin ko, pagdating sa matters of jurisdiction, maaaring ilitis ito ng Senado motu proprio. Mayroong mga hukuman na pag nakita na nila, hindi na sila magkukuha pa ng abiso o ng opinion o ng panig ng mga partido kung at the start, maaari mo na siyang i-dismiss dahil on the face of the articles of impeachment, ito po ay maliwanag na hindi dapat ituloy. O this was created with grave abuse of discretion kung kaya't nawala ng jurisdiction ang House of Representatives sa paggagawa nito. Ang tingin ko dyan is that in determining what the scope is doon sa trial at maliwanag na sinasabi ng saligang batas na ang Senado lang ang maaaring mag-conduct ng trial, bahagi ito sa pag-conduct nila at pag-interpret nila kung ano ang mako-cover ng Senado at ano ang hindi. At uulitin ko, bahagi po ng karapatan ng prosecution kung sila po ay naniniwala na may pagmamalabis dito, maaaring idulog ito sa Korte Suprema. Or, even better, they can raise it sa 20th Congress
So yung pagdi-discuss dito, nakikita naman natin this is for the purpose of siguro interpreting kung ano yung mga motibo ng ilang mga miyembro ng Senado. Pero ang punot dulo niyan, and in the end, the 20th Congress will still decide. So kahit anong reklamo ng ibang mga nanonood dyan or mga nakikilahok dyan or nagkikibits dyan, then lahat ito ay maaaring i-overturn or i-uphold ng 20th Congress. So may panahon in the next Congress. In this one, sila, it isn't worth anything yet. Ma'am, based po sa magiging composition ng 20th Congress, anong fearless forecast mo, ma'am? Ito ba i-adapt nila? Ito ba tatanggapin nila yung trabaho ng 19th Congress? Noting na andyan pa rin si Senate President Chis Escudero, madadagdagan ng mga bagong abogado at mga pangalan mga senador. Nakikita ko na magiging malaking debate ito. How it's going to end up, hindi tayo sure. Pero base dun sa make-up ng parating na Senado, magiging interesting ang debate dito, ang mga labanan dito. Kasi andyan naman din si Congressman and now incoming Senator Marcoleta. And this will lead to very interesting debates. Bukod pa dyan, mayroon pang nakahain na mga petisyon sa Korte Suprema, yung final ni VP Inday mismo tungkol dun sa fourth complaint, at yung mga dagdag at final na petisyon ni Attorney Torion. So, kumbaga may mix yan. Yung incoming Senate, yung make-up niya, yung mga issues na i-discuss o posibleng ibasura, plus yung mga petisyon na nakahain sa Korte Suprema. And by the way, magbabago din yung sa House. Magbabago din ang prosecutors dun sa House. Kung kaya't mahalaga yung isang direktiba ng Senado dito. Sabi ng Senado, kailangan ipahayag ng Kongreso, ng House of Representatives, kung ito ay interesado pang i-prosecute in the 20th Congress yung pagpapatuloy ng impeachment trial. Opo ma'am, bago lang si Partner Admar, patapos po na magbotohan ng 18-5 kagabi, abay nag-privilege speech po, nagsalita si Senator Amy Marcos. Sabi niya, hindi ito patungkol sa issue ng hustisya o paggamit sa pondo ng bayan. Ito ay issue po ng politika dahil ayaw ng mga proponents ng impeachment na tumakbong presidente sa 2028 si VP Sara Duterte. Anong masasabi mo doon, ma'am? Very interesting. Actually, maganda yung talumpati ni Senadora Amy Marcos. Importante dun sa bahagi na yon yung sinasabi niyang accountability. Kasi ito ang pinakaginagamit ng mga nasa social media, ng ibang mga pumapanig pabor sa impeachment, na kailangan daw i-hold accountable si Vice Presidente Inday Sara. Unfortunately for them, marami po may kaso na sa COA as enumerated by Senator Amy. May ilang mga kaso na nakahain. At ang mga kaso na ito, administrative at mayroon ding criminal. Remember, under investigation siya noon sa NBI. I think fina-file na sa DOJ yung isa dun sa articles of impeachment. So even as we speak, pwede pa nilang dagdagan yung mga kaso doon sa regular court, so sa regular justice system. Pwede silang magpa-imbestiga sa Office of the Ombudsman. Maaari silang mag-file ng probable cause sa DOJ kung sa tingin nila may mga krimen pa na kinumit si VP Inday. Tatandaan natin, hindi po siya immune from suit unlike the President. So, yung pag-choose ng impeachment, it is just one among several choices of means to make her accountable. So, wag silang maghahanas. Kumbaga, nakikita natin that it is a propaganda war at isang malaking bahagi ng propaganda war na yon, yung pagka-claim na gusto nila lang i-hold accountable si VP Inday with the many cases against her and many cases they can still file. That is accountability. That is holding her accountable. Hindi nila ine-explain kung bakit pinipilit nila na dito sa impeachment court when we all know and the Constitution is clear, kumbaga, dun sa execution ng mga previous impeachment cases, maaaring maging political ang boto dito. So they don't take it to regular courts because nagka-count sila on political decision making. So tama si Amy. Opo, Attorney, magandang gabi, si Admar po ito.
Ang punto rin kahapon ni Batorni, si Senador Bato, ay ipinasa sa kanila itong articles of impeachment na mayroon siyang nakitang mali. Meron po bang patakaran kung sinong magtatama, sinong magde-decide kung mali yung nai-transmit doon sa Senado, attorney? Kasi halimbawa, doon na lang sa unang tatlo, meron na palang inihain doon sa Kamara na tatlong impeachment, hindi agad sila umaksyon, though ang malinaw po doon, immediately yung ginamit na salita. Nagkaroon pa nga ng debate kung sino ba ang mas mabilis, si immediately o si forthwith. So ano po ang nakikita niyo rito, attorney? So, ano yung sinasabi ni Senator Bato? May mali dun sa pag-draft o may mali dun sa proseso sa House? Doon yata Kasi, sa mga proseso, no? Parang may problematic na ipinasa sa kanila na may problema na yung mismong impeachment, no? Kaya isa sa mga na-suggest sa kanya, 'di ba, basura. Pero ang suggestion na lang ni Senador Cayetano na inaprobahan ng nakararami is i-remand na lang or ibalik sa kanila yung nakikita nilang problematic na kaso. I see. Ito ay doon sa tatlong previous impeachment complaints na tinanggap ng Secretary General at hindi daw kaagad ipina-forward doon sa Kamara para ito ay matalakay in accordance doon sa nakalagay sa rules nila, which says na pagkatanggap ng SecGen, kailangan immediately i-transmit sa House Speaker. Yung pagtatransmit po kasi ayon sa Korte Suprema, yan po ang nag-uumpisa ng impeachment. At sinasabi ng saligang batas, there should only be one impeachment proceeding per year. So no pag-transfer, yan po ang pagbilang na isa ang proceeding. So kailangan i-explain ng Kamara de Representantes kung paano nila hinandle yung 4 na impeachment complaints nang hindi nag-exceed ng 1 impeachment proceeding in 1 year. Dahil may sumulpot na 4th complaint na dumiretso sa plenaryo. At yun po ang naging basihan para sa nakahain ngayon sa Senado. So kung transmit yung isa o lahat ng tatlo joint together or separately, magkakaroon ngayon ng 2 proceeding. Kasi yung 4th complaint plus with the transmittal of the 3 complaints, ito po ay nag-start na ng isa pang proceeding. Ang pagka-explain ng mga kongresista kanina sa kanilang press conference ay consolidated naman daw po yung impeachment complaints sa iisang reklamo at ang nilagay nila lahat doon sa 4th. Either way, hindi po niya sinasagot yung definition doon sa na sinasabi ng Korte Suprema na mayroon pa ring 2 proceeding na na-conduct dito. So actually, mabait pa ang Senado. Ang sinasabi ng Senado, i-certify ninyo na kayo po ay sumunod doon sa 1 year, 1 proceeding rule. And then, magiging point of discussion yan pagdating doon sa Senado. If there was time, ang gagawin dyan is tatanungin ang prosecution. Kayo ba ay sumunod at ano yung argument ninyo na nag-comply kayo sa constitutional requirements? Tututol ngayon ang depensa. Pero dahil wala ng oras, kahit anong explanation nila o kahit ipadala nila yung certification na sila ay sumunod sa batas, ang magtatalakay niyan will still be the 20th Congress. So interesting kung paano nila i-defend yun. Ibig sabihin, pagdating sa 20th Congress, part of the trial will be the prosecution proving na nag-comply sila sa lahat ng constitutional requirements sa pag-i-impeach kay VP Inday sa Kamara nila. Doon naman po sa issue na sa impeachment court na lang talakayin kung may mali. Halimbawa, doon sa pag-question kung naayon ba sa konstitusyon, or may nakikita ba silang paglabag. Kumbaga, doon na mismo sa impeachment court ito sasagutin sa pamamagitan ng pakikinig sa panig ng isa sa depensa at sa prosecution. Parang yun ata yung gusto rin
ng nasa yung 5 or nasa minority din, no, na bumoto against dito sa naging hakbang. Anong nakikita po ninyo doon na attorney? Kung tatandaan ninyo, release ni Senator Bato yung constitutional infirmities doon sa Senado, hindi sa Senate Court, hindi sa impeachment court. At ni-require ng mga kasama or at least yung mga tumututol kay Senator Bato na i-convene muna yung impeachment court at doon niya ihain. So, pumayag naman sila. Pero once nasa impeachment court, tinutulan pa rin siya. Nakita niyo yung pattern? Tumutol sila nung ni-raise ni Senator Bato sa plenaryo ng Senado. Something that he could have done na maaari naman talakayin at the earliest instance. Ang argumento ni Senator Bato, walang jurisdiction, hindi natin kailangan mag-convene ang Senate Impeachment Court dahil yung articles of impeachment ay constitutionally infirm, amounting to no articles of impeachment being filed at all. So bakit ka gagawa ng impeachment court? Kung dun mismo sa very basic document that will trigger an impeachment court, may problema na. So, sinabihan siya na dapat mag-acquire muna ng jurisdiction over the articles of impeachment. So, i-convene muna natin yung impeachment court. O, di sige, nagsuotan na sila ng robes and so on. Nung pinasok niya bilang isang motion na i-dismiss yung impeachment case, tinutulan na naman siya this time around. So, parang medyo, teka muna, ang medyo hawa naman masyado yon. Fortunately, yun na nga, nagkaroon ng idea si Senator Cayetano na ibalik doon sa Kamara de Representantes yung articles of impeachment in order na ito ay ma-certify na sumunod sila doon sa rules. Ang punto dito is that yung ibang mga senador din, lalo-lalo na yung mga nag-o-oppose kay Senator Bato, gusto nila na ituloy ang impeachment. No matter what, ay matuloy yung trial, no matter what. Pero dahil nga may constitutional infirmities, ang pinaka-argumento lang nila ay procedural. Yung mga tipong dapat i-convene muna yung impeachment court. Hindi dapat nag-argue yung mga senators, judges. Actually, pwedeng mag-argue si Senator Bato before the convening of the court. Pero nag-insist sila kailangan i-convene ang court. Nung na-convene, sinasabi nila, hindi pwede mag-argue yung senators, judges. So parang walang lulugaran talaga. Fortunately, yun na nga, nagkaroon ng compromise. So, ang tingin ko dyan is in the 20th tapos ang debate. Opo. Speaking of 20th Congress, at interesting kasi yung pangalawang parang gusto ng Senado na napagkasunduan na dapat pumayag yung 20th Congress, no, na may pagpatuloy pa ba itong impeachment. So totally wala na tayong aasahan sa new set ng Senado ngayon sa 20th Congress na talaga ito kasi naaprubahan ng nakararaming mga senador nasa kanila, though kini-question naman ng House Prosecution yung mismong yung pangalawa na sinasabi na ipagpaalam pa doon. So sino yung magde-decide nito? Kung constitutionality yung pag-uusapan, nakapag-decide na ang Senado na dapat sumagot dito ang 20th Congress. So doon sila sa Korte Suprema ngayon, magko-question na naman dito. So wala na ba tayong aasahan sa ngayon na 19th Congress? Kasi doon sa pagtatanong din ni Attorney or ni Senador Francis Tolentino kung kamusta na yung kanyang resolusyon, though hindi siya binasura, ang term na ginamit ni Senate President ay naka-archive na. Attorney. So, isa pa ang issue ng balik-balik, nakawit niya yung impeachment trial from the 19th to the 20th Congress. Parang de facto, sinasabi ng 19th Congress, pwede itong tumawid. But with the caveat na kahit ano ang desisyon ng 19th Congress, they cannot bind the 20th Congress. Ibig sabihin, kahit anong desisyon sa 19th Congress, pwedeng i-overturn, i-uphold, baguhin, i-amyendahan, or so on, ng 20th Congress ang kahit anong desisyon na ginawa. So in the end, it's really about the 20th Congress na kumbaga, dinala lang nila to the point na maumpisahan so that the Senate acquires jurisdiction over the subject matter and over the person.
After that, ang decision is tatawid, di ba? Pwede pa nga yan questionin into the 20th Congress at maaari pa sabihin ng Senate impeachment court in the 20th Congress na wala tayong jurisdiction, we will shut this down because hindi pwedeng tumawid. So, yun yung interesting dito. Nadala natin, up to this point, nadala ng Senado up to this point, but in the 20th Congress, meron pa, they can change everything or change nothing. Isa pa sa question din, bakit pa umusad? Like kagaya dun sa pagpapadala ng mga notices ba? Ang term na gamit dun, hindi yung yung pagpapadala ng notices doon kay Vice President or summon. Summon ba ang tawag doon or notices? Kailangan pa ba yun? Though, merong ganito pang existing na hiling ang Senado. Ang gusto ng Senado is humarap si VP Inday at babasahan siya. Similar ito sa isang arraignment. Ipipresenta or ang dadating ang prosecution at ipipresenta nila yung articles of impeachment kaharap si VP Inday. So sabi ni Senator Chis Escudero at ito po ay napagkasunduan din ng Senado na nung finorward yung articles of impeachment sa Committee on Rules, sinyales na yun ng pag-uumpisa